Hi guys! Magandang morning sa inyong lahat. Binatikos na naman si Leni Robredo dahil meron na naman siyang script dito po sa kanyang post na sumakay na naman daw ng bus itong si Leni Robredo Kuno. Madam, kasi naman lumang style na yan, lumang kwento. Wala bang bagong drama dyan, Madam Leni? Ngayon po, magre-react po tayo dito sa isang content creator kasi mayroon siyang mga research na ginawa. So, mas maganda para kumpleto detalye. Dito na lang po tayo magre-react, ano? At ibabahagi ko rin sa inyo, ito pong interview ni Congresswoman Herrera. Yung maliit na maputi na cute, magaling po itong Congresswoman lumalaban sa korupsyon. Kaya isi-share po natin yung interview sa kanya kung saan ito pong Malasakit Center, yung Malasakit Center ni Bongo, ay hindi na po napakikinabangan. Talagang nakapanghihinayang. Yun nga kay Congresswoman Herrera. Kumbaga, nireject po ito ni Marcos Jr. Siguro walang korupsyon. Siguro hindi pa niya napapakinabangan sa kanilang politika, kasi nga, tatak Duterte. So, pag-usapan din natin yung mga iba pang balita, ibabahagi natin. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, pindot na po sa like and subscribe. So, dito po may kumakalat na picture. Ayan po, si Madam Leni, kunyari, na stolen shot. At kunyari, working mayor, di ba? Nagtatrabaho kahit nasa bus, talaga naman. Parang halata naman. Sino kaya director niyan, ano? At dito, mayroon ding video. Tatanggalin natin yung music na yan. Ayan. Ayan si Madam, talagang nagbabasa. Talagang working mayor siya, oh. Ayan siya, oh. At may kasama siya sa harapan, mukhang mga bodyguard niya or kasamahan niya sa munisipyo. Ayan po si Madam Leni. Pinapakita po na siya ay nagko-commute, nagbabas. Isang simpleng tao. Pero ang tagal na po nitong ganitong gimmick. Sabi nga nung iba luma na po yan. Ito, meron tayong content creator na nahagip. So dito tayo magre-react sa kanya, no? Ito, pakinggan po ninyo. Parang lumang istorya na naman ang sumahimpapawid ngayong naaamoy na ang simoy ng hangin ng nalalapit na election 2028. Ayun, kasi malapit na ang 2028. So, ito kasing gimmick siguro ni Leni Robredo, parang effective naman. Simula pa nung 2012, 2016, kaya lang hindi siya nanalo nung 2022. Dahil siguro gas-gas na itong gimmick na to. Pero ayan, no? Ginagawa pa rin niya. Ang pagsakay o paghihintay ng bus ni Leni Robredo ay isang dati nang ginagamit na eksena ng kanyang kampo na parabang pahiwatig tuwing siya ay papasok sa mas mataas na laban sa politika. Matatandaan na bago ang election 2016 ay nag-viral ang larawan ni Leni Robredo na naghihintay ng bus sa Magallanes Shell Station kung saan ayon sa kwento noon ay pauwi umano siya ng Bicol. Ang simpleng eksenang yun ay naging usap-usapan sa social media at kalaunan ay sinundan ng kanyang pagtakbo bilang vice-presidente kung saan tinalo niya si Bongbong Marcos sa isang dikit na laban. Ayun. Noong papalapit naman ang election 2022, bago pa man magsimula ang filing of candidacy ay nag-viral muli si Robredo nang makita siyang sumasakay ng bus kasama ang kanyang dalawang anak na babae. Muli itong naging simbolo ng pagiging simple at malapit sa ordinaryong mamamayan ayon sa kanyang mga taga-suporta. At ngayong nalalapit na naman ang election 2028, parang bumabalik ang parehong eksena na agad napansin ng mga netizens. Ay, hindi parang. Talagang ibinabalik niya yung eksena. So, wala na talagang pagbabago si Leni Robredo. Parang bagyo lang po yan, ano? Pupunta siya roon, magpapapicture at nakalagay sa caption, ina-assess po natin ang mga pangangailangan ng mga taong apektado sa ina-assess, ibig sabihin, inaalam kung ano ba mga kailangan nyo. Pagkatapos magpa-picture, magpa-video, wala na, hindi na babalikan. So, wala din pong tulong na nagawa. Kaya, anong nangyayari? O, ano ginagawa?
photo ops lang. Yun lang, photo ops. Ayon sa ulat, ibinahagi ni Executive Assistant Rayan Rentoy ang isang larawan kung saan makikita si Naga City Mayor Leni Robredo na nakasakay sa isang bus patungong Maynila upang makatipid sa paggamit ng government vehicle sa gitna ng kinahaharap na krisis sa langis. Ayon kay Rentoy, may lakad ang alkalde sa ilang tanggapan ng pamahalaan sa Maynila kaya pinili nitong sumakay ng pampublikong transportasyon. Ngunit hindi nagpahuli ang ilang netizen sa kanilang mga komento online at agad nilang inalala ang mga nakaraang viral na eksena na kahalintulad ng nangyari ngayon. May isang netizen ang nagsabi na parang yung naghihintay sa Shell Station Magallanes kahit wala namang boss na humihinto doon. Ayun, sabog. Nagpa-picture doon daw sa Shell Station sa Magallanes. Hindi naman pala yun ang hintuan ng mga bus. Ano ibig sabihin yan? Alam nyo na. Ayon naman sa isa, ganyan din noon wala bang luma. Hirit pa Wala ng bang isang luma? netizen, bumenta na yan noon kaya nga nanalo na vice-presidente, kunwari naghihintay ng bus sa highway. May isa pa na nagsabi na ganito rin daw ang ginawa bago ang election 2012 hanggang 2013, bus na naman. Sa gitna ng Bus na mga naman. komentong ito ay may ilan ding nagsasabing maaaring simpleng biyahe lamang ito ng alkalde at hindi dapat agad bigyan ng malalim na kahulugan. Ngunit para sa mga matagal nang nagmamasid sa galaw ng politika, hindi rin maiiwasang mapansin ang tila paulit-ulit na pattern tuwing Tama! papalapit ang malalaking laban sa bansa. Correct! Habang maaga pa para sa opisyal na deklarasyon ng mga kandidatura sa election 2028, marami na ang nagmamasid sa galaw ng mga kilalang personalidad sa politika, lalo na matapos ang maagang pagdeklara ng intensyon ni Vice Presidente Sara Duterte na Ayun. posibleng pumasok sa mas mataas na laban sa hinaharap. Ayun. Sa politika, minsan hindi salita ang unang mensahe kundi ang mga eksenang kusang kumakalat sa publiko. At kapag ang isang eksena ay paulit-ulit na lumilitaw tuwing papalapit ang eleksyon, natural lamang na magtanong ang publiko kung ito ba ay simpleng pagkakataon lamang o isang tahimik na paunang galaw sa mas malaking laban na paparating. Ang pagkakaiba po ng dalawa, si BP Sara at si Leni Robredo. Kay BP talaga, natural lang Natural. At malalaman mo, yung kumuha ng picture, kumuha ng video, ay taong bayan. No? Hindi yung mga alalay, mga employee ni Robredo. Kitang-kita mo pati yung video no? Natural yung kay BP Sara. Sa kanya, scripted talaga At mayroon talaga silang balak. May balak. Ano bang ibig sabihin nun? May gusto silang palabasin. No? Na si Leni, napakasimpleng tao. Mayor siya o naging vice president. Nakikita natin na nagbubus pa rin. Parang ganun yung kaipokrituhan po scripted. At kung ikaw ay nasa abroad, pwede pa, 'di ba? Nasa abroad ka, pwede ka bang mag-MRT o mag-tren o mag-bus. Matatanggap pa natin 'yan. Nasa abroad Pero nasa Pilipinas ka, meron ka namang sasakyan. No? Bakit ka magbubus? 'Di ba? At kung pagdating mo sa Maynila, from Naga to Manila daw yung biyahe. Pagdating mo sa Maynila, meron bang susundo sa iyo na na magarang sasakyan? Ganun din. 'Di ba? Dapat nagtuloy-tuloy ka na kung saan ka pupunta, mag-jeep ka na o kaya mag-tricycle. O kaya naman sumakay ka ng MRT, pumila ka sa sa EDSA. Talagang ang tawag nito, totohanin mo na yung pagpapanggap mo. Ganon sana. Pero kung meron na naman nakasunod na sasakyan mo sa bus, pangpapanggap lang po yan. So, dito po, dito po sa lumalabas na nagba-viral ba ito o napapansin ng mga tao, isa po ba itong kampanya? Ayan ang tanong. Tatakbo po ba kayo bilang presidente ng Pilipinas? Yan po ang tanong. Parang paghahanda kasi. So, dito na po tayo kay Congresswoman Herrera. Magre-react din po tayo sa nakakapanghinayang na Malasakit Center na hindi na po napapakinabangan. Wala na po. No? Ito, pakinggan natin. So,
Ngayon, kaya binuo yung malasakit naman. Kasi meron si DSWD assistance, meron si DOH assistance, Oh. meron si PhilHealth assistance, may PCSO, meron si PAGCOR. Eh kung ikaw pa syerte, mag-commute ka sa 5 yun, Ubus na pera mo doon. ubos ang pera mo. Kaya ginawa yung malasakit supposedly para may Para one-stop shop. Pagpunta mo sa ospital, sila na para maging zero ang bill. Yun. Matakbo ba yan? Unfortunately, because of the name, parang hindi ko na I don't So hindi na running yung mga malasakit center. parang wala ng mga tao or wala, usually dati nandun si PCSO, nandun doon si PAGCOR, or Pero that service is actually very, So right now, if sabihin natin ngayon, may nagkasakit, dati, pwede siya pumunta sa malasakit center. kasi sila na magkakonsolidate ng help para sa'yo, para maging zero ka. Eh ngayon, kailangan mo na naman puntahan agad? Oo eh. Ayun ang masakit. Dati, ganun nga, kung saan-saan ka pumupunta. DSWD, DOH, PAGCOR, at kung saan-saan pa, para ka makahingi ng tulong. So, pinahihirapan mo yung taong bayan na dapat naman mabigyan sila ng tulong dahil ito po ay mga tax ng pera ng tax ng bayan na dapat ibinabalik sa taong bayan. Kaya kinreate yung Malasakit Center kasi napakagulo. Ang dami mong pupuntahan. No? Ngayon po, nireject po yan ng Marcos administration. Bakit? So, dalawa nakikita natin. Kasi, yung pera dyan sa Malasakit Center, walang karapatan yung mga congressman. Hindi sila hindi sila tawag nito? Hindi nila mapakialaman yung pera diyan sa Malasakit Center. Ang ginawa siguro ng administrasyon ni Bongbong Marcos, yung mga secretary kasi sa DSWD, DOH, PAGCOR, mga iba na eh. Iba na. Dati daw sabi ni Congresswoman Herrera, yung Malasakit Center nagpupunta diyan, nakikipag-coordinate dyan, yung DSWD, DOH, PAGCOR, mga sweepstake pa yata, gano'n. Yung may mga charity, nakikipag-cooperate dyan. At baka sila na yung lalagay ng pondo dyan mula sa DWH. DSWD pala. DOH. Ngayon, dahil iba na yung mga secretary, hindi na nakipag-cooperate yung mga secretary dyan sa Malasakit Center dahil nga Duterte yan. At hindi mapapakinabangan ito ng mga secretaries. No, gusto nila yung budget, kanila lang. Sila lang hawak. At sila na rin ang mangungupit dyan. Sila na rin ang kukurakos dyan. At hindi po mapapakinabangan ito ng mga congressman. Kaya pinalawak pa nila yung mga ayuda para magkaroon ng ayuda yung mga congressman para mahawakan ni Bongbong Marcos or kumampi sa kanya yung mga congressman. Yun ang isang paraan ng mga kurakot na leader. Para kumampi sa'yo kahit kurakot ka. Para kumampi sa'yo yung mga mambabatas, congressman, senator, bigyan mo rin sila ng pwede nilang makurakot. Yung ayuda nga na yan. Plus, may mga insertions pa. No? So, dahil doon, kakampi sa'yo yung mga congressman. Diba? At kung meron kang agenda, political, may kalaban kang politiko, magagamit mo rin sila na banatan yung kalaban mo. At kung ikaw ay isang korap, magkakaroon ka talaga ng kritiko. Mas maraming kritiko. So, dapat, ang ginagawa dyan, pinapakulong. Ginugurgur, ginigipit para hindi gumaya yung iba. Para matakot yung iba na mag-criticize sa Pangulo. So, yan po ang ginagawa. Tuloy natin.
Kaya sabi ko, di mo natin tawagin malasakit, ibahin natin ang pangalan. Oo. Yun lang ang problema. Kaya nga nag-file ako ng bagong bill na kahit na sana sa private hospital, may parang malasakit. Or kung ano man tawagin natin na natin yakak, katulad doon sa pila. Oo. Para lang merong nagko-consolidate for a patient. It's so difficult for a patient na mamilimos. Oo, tsaka lalo na yung dignity mo as a person, di ba? Eh kami nga, sa tingin mo pag nilapitan kami na may 1 million bill, eh namang alam lang namin allocation ng na meron kami, is napakaliit. So kaya lang namin bigyan ng 20,000, 10,000, 5,000, 3,000. Tapos hihingi na ako sa ibang party list. Hihingi na ako sa ibang senador, pakitulungan naman, pakitulungan naman. Nung nawalan kami ng mait dahil yung naman na impeachment. Tawag ako sa DOH. Sabi ko, Dok, ba't pakitulungan naman tong mga taong to? Alam mo, wala silang GL for private hospitals then nasa mo, naka-district. Oo, kaya sabi ko, nakakaya. So, kaya ngayon, because dami na namang reactive kasi, dahil madaming tumitira ng, ano yan, another PDAF na naman, another pork barrel na naman yung mait-mait na yan. Tinigil ng DOH umaip sa private hospitals. Hindi nga ngayon mga pasyente na nasa private hospitals. Hindi tayo nag-iisip. Parang bigla na lang because may maingay. Kung paglaban, di nila explain na maayos. Hindi ko rin nga alam eh. Kaya nagaganap ko. Kaya nga sabi ko, that's why nag-press statement ako na please lang, bago kayo mag-alis ng programa, siguraduhin yung may pupuntahan yung mga tao. Because at the end of the day, wala nga yung JN sa lahat ng private hospitals. Oo. Kasi sorry, I was part of the group of people who were saying online na, bakit ganyan? Pero hindi ko alam na ganun pala yung impact noon. Can someone explain? Precisely. That's why I called si Dr. Lechon, tapos ikaw ngayon. Because I wanted to understand, it isn't that simple. At hindi naman, nagtutulog-tulungan din kami to help one patient. Correct. Diba? Kaya hindi ka rin... Alright. Yung nabanggit na nasa private hospital, no? O kaya private room. Kasi may hospital na pwedeng pampubliko o pam-private, no? May mga hospital kagaya ng UST. Pwede kang sa private room or sa anong tawag doon? Yung pangmahirap. Sabihin na natin ganun. Hindi porkit nasa private room ka or private hospital, hindi ka na qualified na mabigyan ng pribilehiyo ng tulong ng gobyerno. Halimbawa, ikaw ay nagtatrabaho sa bangko. Sabihin natin, supervisor, ang tawag ba nun? Manager, o kaya yung teller. No? Magandang trabaho. Maganda. Dahil pinag-aralan mo, ganun eh. Ikaw ay malaki naman yung binabayad mong buwis. At mayroon kang hinuhulugang SSS, PhilHealth, malaki naman yung hinuhulog mo. Kapag pumunta ka sa private pala, hindi ka natutulungan. Dapat nga, mas maganda yung tulong na ibibigay ng gobyerno kasi malaki yung hulog mo sa PhilHealth, sa SSS, at kung saan pa. Diba? Parang luging-lugi. Luging-lugi po ang taong bayan dito sa panahon ngayon ni Bongbong Marcos. Hindi ka rin naman makakakuha ng boto doon. So, hindi talaga sa siguro nagiging political patterns. So, kung yung malakas lang sa kusina, ang may malaking mait. Pero kung tutusin mo, kung kunwari, you help someone and you expect votes from them, ang dami nang nilapitan nila. Lahat naman kami magbibigay eh. Correct. Kasi lahat kami magre-recommend sa DOH. Hindi naman galing sa amin yan eh. Correct. Galing yan sa DOH. And hindi necessarily susundin kami ng DOH. Kahit sabihin pa namin 100,000, pwede nila at their discretion dahil kung ubos na eh, kung nakakuha na sa iba. So, bibigay lang nila dyan 10 or 20. So, wala sa oo. Kasi kunwari, sila nakakaalam eh. Correct. Kung magkano na yung bill, sinagot ni PCSO, ito. Sinagot ni Kong ganito, ito. Kasi ang mga pasyente pupunta sa maraming Kongs. So, pagsama-sama... Marami ko. Talagang siya shopping sana ito. Okay. Ang tanong, di ba, sabi ni Bongbong Marcos, babayaran daw yung ninakaw nilang 60 billion. Sabihin natin ninakaw. Ninakaw naman talaga yan eh. Nasaan na? Nabayaran na ba yan? Yung 60 billion na yan? Dr. Leachon, siya yung siya yung laging lumalaban dyan sa PhilHealth ano na bang status? Nabayaran na ba ni Bongbong Marcos
Admiral Precto, yung kanilang ninakaw na 60 billion. Naibalik na ba? O dito po sa GMA News, ayan, Iran tells world, get ready for 200 a barrel. $200 na po ang magiging presyo ng Iran kada barrel, no? At mayroon nga tayong nakitang, pero hindi pa po ito nagaganap itong 200 per dollar na to. At meron tayong nakita dito na computation. Ito po, kung magiging 200 US dollar ang per barrel times 58 pesos, that is 11,600 per barrel. Yan na po ang magiging, sa pesos na po ito, 11,600. Ang isang barrel is almost 159 liters. 11,600 divide 159 liters, almost 73 pesos per liter. Puhunan pa lang, no? Doon pa yan, from Iran. Iibabiyahe mo pa sa Pilipinas. So from Iran, dadaan pa sa mga middleman at negosyante, gang magkano na kaya ang aabuti na to? Siguradong hindi bababa sa 100 pesos ang magiging langis o presyo ng gasolina, crudo, halos parehas na yata yan. Ang mas mahal yung kerosene yata. So mas magiging mataas talaga. Maari talagang pumatak ng mahigit 100. Kasi 73 pesos na, nandun pa sa Iran. Ibabiyahe pa yan. Ganyan po ang maaring maging presyo ng langis. Pero dito po sa Japan, Japan to release around 80 million barrels. Ang dami. From emergency oil stocks. Mayroon silang stocks ang Japan. At ito hindi lahat ito yung stocks nila. 80 million ang ilalabas lang nila. Marami pa silang stocks. Yung ilalabas lang nila 80 million. At yan ay naka-ready na. At dito nga sa report ng GMA, Japan plans to release around 80 million barrels from its private and national oil reserves. Na wala tayo. Wala tayong reserves. The Ministry of Economy, Trade and Industry said on Wednesday to help calm global oil markets and prevent supply shortages caused by the Iran war. So ito yung panlaban nila para maayos nila yung presyo ng langis sa bansa nila. Ang paraan naman natin, subsidy. Ayan, may naririnig tayong balita na 5,000 kada driver. Yung driver po ang bibigyan ng subsidy na 5,000 para siguro hindi na sila magtaas ng pasahe. Ang problema, yung 5,000, minsan darating yan sa driver, 500 na lang. Ninakaw pa rin! Nung mga dadaanan na 5,000 na yan. At kung gaano ba karami yan? Ilan ba ang mabibigyan? Baka konti lang din naman. Kasi alam ko, dito po sa mga nakaupo ngayon na mga katsokaran, kasesyon ni Bongbong Marcos at yung mga politiko, napakagahaman po sa pera eh. Parang hirap na hirap po silang bitawan yan, yung 5,000 na yan. Per driver, parang manghihinayang po sila. Ganun pa kasakim ngayon ang mga politiko na mga naka-align kay Bongbong Marcos. Ganun. Hirap na hirap po silang magbitaw ng pera. parang Panginoon na sa kanila yung pera eh. So, yan po ang hakbang ng Marcos administration at hindi po tayo naniniwala dyan na mararamdaman. Hindi po yan mararamdaman.
baka magbigay yan, kaunti lang. No? Hindi po yung magbibigay ng marami. Malabong magpakawalan ng pera yan. Ang higpit ng hawak sa pera niyan. Kahit hindi nila pera. Kahit pera ng bayan. Ayaw nilang pakawalan. Gusto nila laging lamang sila. Mas malaki yung maibubulsa kaysa yung mapapakawalan. Ganun. At eto, maganda yung yung ginagawa ng Japan. At meron tayong isa pang isi-share. Ito po, senators who signed the partial flood control probe report sa partial draft report ni Lacson sa kanyang pag-iimbestiga na wala namang pinatunguhan. Ito pa lang po yung pumirma. Bam Aquino, Risa Hontiveros, Francis Pangilinan na mga taga-Dilawan na kain suka. Yung dating sinusuka nilang si Marcos, kinakain, nilalamon nila ngayon. Yan pa lang ang pumirma. Ibig sabihin, dito po sa tatlong ito, Bam Aquino, Risa Hontiveros, Francis Pangilinan, wala pong maaasahang katarungan. Ang lahat ng ninakawan. Sino ba mga ninakawan? Lahat po ng mga Pilipino. Lahat po na may ambag, kahit kaunti, may ambag sa tax ng bayan. Tayo po lahat ay ninakawan. At dito, dahil pumirma itong tatlong to sa investigasyon ni Lacson na wala namang pinatunguhan, wala namang accomplishment, pinirmahan, ibig sabihin, wala kayong aasahan dito sa tatlong ito na hustisya, katarungan sa ating lahat na nanakawan. So, itong tatlong to, pag binoto nyo pa ulit, ewan ko na lang sa inyo, napakatangan yung tao. Hanggang dito na lang, maraming salamat. See you next time, bye-bye.